Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw ng Sabado sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito ay iba't ibang uri ng pagpapala ang ating mararanasan at kabilang rito ay pagpapalang spiritual. Hindi tayo ligtas sa mga hamon ng buhay na maaring ipahintulot ng Panginoon. Ngunit kung hindi man maganda ang iyong saloobin sa mga sandaling ito, mamaya sa larangan ng pananalangin na ating gagawin, maidudulog mo anuman ang iyong damdamin. Maihahaing mo na rin yung mga bagay na minimiti mo at higit sa lahat, tayo ay magpapasalamat. Bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, kapupulutan natin ang aral, ang salita ng Diyos. Kaya halikang muli, samahan mo ako rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Hanapin ang Panginoon sa hardin ng Sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang mga kaganapan bago muling bumalik ang ating Panginoon. Titignan natin ang mga magaganap sa aklat ni Mateo. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa panibagong buhay at pagkakataon na kung saan kami ay makadudulog sa inyong banal na salita at kami po ay magkakaloob ng mga aral na inyong ibibigay sa amin sa mga sandaling ito. Patnubayan mo kami, bigyan mo kami ng kaalaman at karunungan. At ngayon pa lamang, sa lahat po ng aming matututuhan, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. False prophet o bulaang propeta. Ito ang isa sa mga pag-aaralan natin sa araw na ito. At ibang mga palatandaan bago pa man muling bumalik ang ating Panginoon. Ano ba ang mga kaganapan na mararanasan ng sanlibutan bago dumating ang ating Panginoong Jesus? Alam mo kaibigan, kabilang sa mga mararanasan ng sanlibutan ay mga kahirapan at pang-uusig. Ano ang mga ilan sa mga kaganapan bago ang mga pangyayaring ito? At ano naman ang panghihikayat patungkol sa salita ng Diyos? Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ni Mateo, Kabanata 24. In the book of Matthew, chapter 24, verses 9 to 14. Pagtutuunan natin ang pansin at ipapaliwanag ang mga talata 11 at talata 14. Ganito ang ating mababasa. Aklat ni Mateo, Kabanata 24, ganito ang sinasabi sa talata 11 muna. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Talata 14, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito ay makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. Kapag kaibigan, sinuri mo ang buong salaysay dito sa Kabanata 24, in the book of Matthew,
chapter 24. Kung may Bible kang hawak, ang titulo niyan o yung subject niyan ay The Signs of the Coming of the Lord Jesus Christ. Ito ay patungkol sa mga palatandaan at kaganapan bago muling bumalik ang ating Panginoon. Bahagi nitong verses 9 to 14 na ating tinunghayan ay mga paghihirap at pang-uusig na mararanasan maging tayo na mga nakakilala na kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Hindi tayo ligtas sa mga hamon, sa mga pang-uusig at kahirapan. Alam mo kaibigan, sa mga unang talata ng Kabanata 24, makikita natin doon yung mga asal ng tao. Manlalamig ang pagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. The love of many will grow cold. Sabi nga, lalong lalaganap ang lahat ng uri ng kasamaan. At alam mo, maging sa kasalukuyan, ito ay nangyayari na. Nakakarinig nga tayo ng mga digmaan. Alam mo, yung bang proliferation ng bawal na gamot ay makikita na natin. Yung mga bawal na ugnayan, bawal na relasyon at marami pang ibang kaganapan dahil patuloy ang kasamaan ng tao. Isa sa mga mangyayari na atin nang nararanasan ay yung bulaang mangangaral. Ito ay prominent even in our time. Maraming mga bulaang propeta, bulaang mangangaral na kung saan, sabi nga sa mga talatang ating binasa, ililigaw ang marami at ililihis ang tunay na aral mula sa salita ng Diyos. Marami tayong mga mangangaral na ganyan ang kanilang ginagawa. Bagaman ganito ang mangyayari, pakahulugan ng talatang ating pinag-aaralan, yung verses 11 at 14. Kaibigan, ay may panghihikayat, patuloy rin lalaganap ang pagpapahayag ng salita ng Diyos upang ang iba ay maligtas sa kapahamakan bago pa man dumating o pagdating ni Jesus. Kung susuriin natin ang mga talatang ito, tayo ay binibigyan rin ng babala upang maging mapagmatyag. Yung be alert, sabi nga, maging cautious, maging maingat at higit sa lahat, tayo ay hinihikayat na hindi manlumo. Bagkus, manatiling may katapatan sa kabila ng mga kahirapan o pang-uusig na darating at maging ating mararanasan. Ang mga talata 11 at 14 na ating binasa ay layong iiwas tayo sa anumang uri ng panlilinlang at panindigan ang ating patotoo patungkol sa ating relasyon sa Diyos. Iiwas ka sa mga panlilinlang kasi deception would be rampant at hinihiling tayo. Hinihikayat tayo na patuloy tayo na maging tapat sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ito ang sinasabi ng mga talatang ating tinutunghayan. Kaibigan, sa gitna ng mga palatandaang ito, yung mga nangyayari, tayo ay hinihikayat o pahiwatig ng talata na ipagpatuloy pa rin natin ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Alam mo, itong Book of Matthew, bagaman ang mga pahayag rito ni Jesus ay maituturing na immediate future because during their time, the Lord Jesus Christ was telling His apostles and disciples about the destruction of Jerusalem that would come later. Siguro mga 30 years or 40 years after His crucifixion. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Hindi iba, kaibigan, ang mararanasan natin tulad ng naranasan ng mga Hudyo. Bagaman mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan, kaibigan, angkop pa rin ang mga pahayag at panghihikayat ni Jesus. Sa kabila ng mga palatandaan, anuman ang hadlang, kasi ganun yun yung pagiging tapat natin, yung pananatili ng ating katapatan. Maraming hadlang dyan, maging sa ating kapanahonan. I just do not know kung ano yung mga nagiging hadlang sa ating patuloy na katapatan at paninilbihan sa ating Panginoon. Ngunit sa kabila ng anumang hadlang, kaibigan, ang pagpapahayag ng mabuting balita, ito ay magpapatuloy. Sa kasalukuyan, tayo ay nakararanas rin ng mga paglalarawan o palatandaang ito. Tayo ay inihikayat na manatiling tapat kay Jesus at patuloy na tuparin ang ating tungkulin
patungkol sa pagpapahayag ng kaligtasan. Kaibigan, tandaan natin, sa ngayon at maging sa mga darating na panahon, tayo ang mga saksi ng Diyos. Gampanan natin ang tungkulin. Kaibigan, magagawa ng Diyos ang anumang kapamaraanan. Kahit ito ay mula pa sa langit, maipahayag lamang ang kanyang pag-ibig para sa kaligtasan ng marami. Ngunit kaibigan, tayo ay gagamitin ng Panginoon sa mga sandaling ito at maging sa mga hinaharap hanggat tayo ay narito sa sanlibutan. Kaibigan, alam mo, may dahilan ng Diyos kung bakit inaantala niya ang kanyang muling pagbabalik. Kumbaga sa the Lord Jesus Christ is delaying His second coming. Bakit? Alam mo, marami pa ang nais niyang makakilala sa Kanya. Alam mo, wala tayong maidadahilan sa ating Panginoon sa pagtupad ng ating tungkulin. At alam mo, may kasiguruhan pa nga, no? Na hindi niya tayo pababayaan o iiwanan. Nais lamang ni Jesus na tayo ang maging daan upang ang ating kapwa ay makasumpong ng kaligtasan. Ngayon at hanggang tayo ay may pagkakataon sa tungkuling ito. Ang tanong, kaibigan, kaisa ba tayo sa gawain ng Diyos o nagpapatuloy ba tayo sa gawain ng Diyos para maisakatuparan ang kanyang layon bago ang kanyang muling pagbabalik? Tuparin natin ang ating tungkulin. Ito ang mahalaga. Sa kabila ng maraming pang-uusig at kahirapan na ngayon o sa kasalukuyan ay nararanasan na natin, patuloy tayong maging tapat sa ating Panginoon. Tuparin natin ang ating tungkulin. Ito ang mahalaga. Kung paano tayo tutugon, alam mo kaibigan, o kung paano tutugon ng ating kapwa, ito ay para sa kanilang kaligtasan. Tayo ay nagpapahayag. Ito ang tugon natin sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay at ito ay ating tungkulin. Ngunit, pag tayo ay nagpapahayag ng mabuting balita kung paano tutugon ng ating kapwa, dalawang bagay lang ang kanilang maaaring maranasan. Ang sila ay maligtas o sila ay mapahamak. Kaibigan, tayo ay pinaaalalahanan na manatili ang ating katapatan sa ating Panginoon. Tuparin natin ang ating tungkulin upang ang ating kapwa ay makakilala sa pag-ibig at kaloob na kaligtasan ng ating Panginoon. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Rod Corcuera ng MIBC Habalera, General Trias, Cavite. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyong ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay makapanalangin at makalapit sa trono ng iyong biyaya. Aking dalangin sa aming pong mga masugid na tagapakinig ng istasyong ito, ang FEBC 702 DCAS, na sila po ay makasumpong ng kaligtasan na inaalok ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa ministeryong ito ng FEBC na ang lahat ng tao po ay maabot upang sila po ay magkaroon ng pagkakilala sa Panginoong Hesus bilang Diyos, tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Aking dalangin, Panginoon, na proteksyonan niyo po at ingatan ang aming mga tagapakinig sa lahat po ng mga tukso o pandaraya ng Diablo. Huwag mo pong hayaan na sila po'y mahulog sa mga patibong ng kaaway at masira ang kanilang mga buhay. Aking dalangin, Panginoon, na palaguin niyo po ang kanilang pananampalataya upang sila po ay magkaroon ng pagpapahalaga sa iyong gawain at sila po'y maglingkod sa iyo. Dinadalain ko po sila, Panginoon, na ikaw po ang kanilang unahin sa kanilang mga buhay
sapagkat alam po namin na ang paglilingkod na gagawin po namin ay hindi masasayang. Panginoon, aking dalangin na patuloy mo kaming ingatan, lalo na po sa pandemyang ito, at ang mga tagapakinig po namin, Panginoon, isang araw ay makasumpong po na iglesia na kung saan ikaw po ay kanilang itataas at sasambahin sa kanilang mga buhay. Aking panalangin sa mga matagal po na po naming mga tagapakinig na sila po'y magpatuloy po sa kanilang pananampalataya at maglingkod po ng tapat sa iyo, O Diyos. O Panginoon, anumang pinagdadaanan ng aming mga masugid na tagapakinig, anumang kabigatan na meron po sila, kami naniniwala na meron pong Diyos na handa pong magbigay po ng pagpapala at solusyon sa anumang suliraning na dinadaanan po nila. O Panginoon, maraming salamat po sa iyong katapatan sa buhay po ng aming mga tagapakinig na nakilala ka dahil po sa estasyong ito. Maraming salamat po, Ama. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago lamang po tayo magtapos sa ating programa dito sa Hardin ng Panalangin ngayong araw ng Sabado, June 19, muli tayo po ay dudulog sa pananalangin para po sa mga kapatirang may kahilingan ng kagalingan. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at sa mga sandaling ito ay muli kami makadudulog sa inyo para po sa kahilingan ng kagalingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway ipagkaloob po ang aming pong mga ihahaing sa inyo ayon po sa inyong layon at panahon. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa mga sumusunod na kapatiran, Panginoon, katulad po ni kapatid Mirna, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan, salvation as well as financial blessings. Naway open opportunity, Panginoon, para po kay kapatid Mirna na siya po ay pagpalain mo sa larangan ng pananalapi. Para po kay kapatid Lemuel, siya po ay may visual impairment at ang kanya pong kahilingan ay kagalingan sapagkat diabetic din po siya at siya po ay hypertensive sa kanya pong kondisyon, Panginoon. Yan po ang kanyang idinudulog. Naway maibsan mo ang pag-aalala ni kapatid Lemuel. Ipagkaloob mo ang kagalingan na kanya pong hinihiling sa inyo sa mga sandaling ito. Kay kapatid Joy, healing din po sapagkat meron din po siyang visual impairment. Naway ang kanya pong kahilingan ay matunaw na po ang bakterya na nasa kanyang brain. As well as, Lord, would you also open opportunities para po kay kapatid Joy to be blessed financially sapagkat kailangan po niya ang sa larangan ng pananalapi ang kanya pong pagpapagamot. Kay kapatid Mylene, ganun din po, Lord, meron din po siyang visual impairment and diabetic as well. Ang kanya pong pananalangin ay kaligtasan din at financial provision. Para po kay kapatid Bong, kagalingan din po. Katulad po ng mga nabanggit na kapatiran, meron din po siyang visual impairment at yan po ang kanyang idinudulog sa inyo, kagalingan, Panginoon. Para po sa Constantino family, ang kanila pong idinudulog sa inyo ay kagalingan para sa kanilang mahal na ama sapagkat meron pong emphysema ang kanilang mahal na ama. Naway makilala po ng kanilang mahal na tatay ikaw bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kay kapatid Annalyn, ang kanya pong idinudulog sa inyo ay healing and good health as well as protection for the entire family. Sa Peralta family, salvation and financial provision, ito po ang kanilang idinudulog sa inyo. Para po kay kapatid Ameg, nananalangin po siya ng protection din para sa kanyang buong sambahayan. Para kay kapatid Grace, ang kanya pong idinudulog sa inyo ngayon ay comfort sa buong
pamilya sapagkat sila po ay nawalan ng isang mahal sa buhay. Naway maranasan po ng pamilya ni Grace ang inyo pong special na presensya sa kanilang pamilya sa panahon ng pagdadalamhati. At para po kay kapatid Ramil, open opportunities for employment. Yan po ang pananalangin niya. Diyos naming Ama, na ipahayag po namin ang aming mga kahilingan para po sa aming mga kapatid sa pananampalataya, ang katugunan ayon sa inyong layon at panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan sa mga ilang kaganapan bago bumalik ang ating Panginoon, at dito ay pinagtuunan natin ng pansin ang mga panlilinlang at ang higit sa lahat yung ating tungkulin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Naway makita mo kaming tapat habang kami po ay naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Naway maging maganda ang aming patutuo. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, upang kami ay maging matagumpay bilang inyong mga anak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala. Kahit bukas inaanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.